Hi mga mama! Welcome back to my channel! So today's video is sit-down vlog lang tayo kasi meron nagpadala sa atin na satin pajamas. Galing to sa Luwinyo. Ito yung sa last vlog ko, di ba nag-unbox sila Aye? Tapos ako kasi hindi ko pa siya na-unbox. So ngayon i-unbox natin siya. And today's vlog is sasagutin ko yung mga tanong recently talaga sa akin. Kasi this past few months ba tawag dun? Kasi nakaraang buwan, ang dami nagtatanong kasi di ba hindi na din nag-stay si Andrew, si Aye, si Limwell, yung mga ibang bayot. Kasi nga nasa Cavite sila, natatanong nila kung nagbabayad pa daw ba sila Aye ng BNT house, ng rent, kasi hindi naman na sila nag-stay dito. So, sasagutin natin yan. Naisipan ko na sabihin na sa vlog. Pero bago yan, i-unbox muna natin to. Itong Luwinyo. Sa mga nagtatanong, meron silang Shopee Shop and sa Lazada. So, nasa description below yan. Excited na ako mag-unbox na ito. Nakarap pa to sa akin. And I'm sure naman maganda tong mga pajamas nila kasi satin. Wow! Ayan, meron tayong tali sa buhok. Ayan, gustong-gusto ko to. Oh my God, dalawa yung pinadala nila sa akin. Expected ko isa lang, pero dalawa. Thank you so much. Ay, perfect! Maroon! Hala! Pasabog! Ay, katulad din kila Aye. Yung ganito, oh. So, perfect to. Ano pang tulog challenge. Ang ganda naman. O, diba kumikinang yung tela sa ring light? O, pasabog. Ang ganda. Uy, parang bagay siya sa akin. Nakaputi tingnan lalo, o. Meron siya ka-partner na short. O, diba? Ang ganda ng tela. Ito yung mga tela na ano, masarap matulog kasi yung tela niya is malamig sa katawan. No? And ito naman isa. Color violet. Magandang-maganda sa, ano, this Christmas para tayong puto bumbong. Pasabog. Ang ganda ng kulay niya. Hala, ang ganda. Tignan niyo, oh. Ang ganda ng kulay. Hala, na-appreciate ko siya. At ang bango. Parang hindi ko na kailangan laundry para magamit. Ngayon, pwede ko na siya magamit. So, din ka ito mamaya. Ito yung pantulog ka later. Ang ganda ng tela. Oh my God, tsaka yung mga ano niya, ano tawag dito? Tawag dito, Barbie? Botones! Ang ganda. Maganda to pang ano, pang tulog, tapos pwede ding ipang rampa. Thank you so much. Ang ganda. Kung gusto nyo umorder, meron sila sa Lazada and sa Shopee, dyan sa description below. And ito yung kanilang link para at least, di ba, di na kayo mahirapan. So, yun na nga, balik tayo sa ating topic. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako po yung nag-handle ng BNT. Sa akin pumapasok yung sahod. So, it means ako yung nagiging treasurer nila. Sasagutin ko yan dito sa vlog na to para at least maliwanagan kayo. Kasi ang dami nagtatanong kung paano ba daw hatian namin sa sahod, kung paano kami nagkakaroon ng mga funds, kung paano bayaran sa kuryente, tubig, kung paano bayaran sa renta. Pero kung di ka naman masagot lahat, pwede nyo i-comment sa comment section para at least masagot ko yung mga question nyo na at maliwanagan kayo. Kasi mag-New Year na, dapat yung mga tanong sa mga sarili, dapat maisagot na natin yan. As a treasurer, sa mga di kasi nakakalam, saan mapasok yung sahod ng BNT, sa mismong bank account ko. So, ako yung naka-assign para ibigay yung sahod nila, kung paano magiging hatian, kung ano makukuha ng mga bakla, ganyan-ganyan. And baka may magtanong dyan, bakit sa akin mapasok yung sahod ng mga bayot? Sa akin po talaga, kasi ako talaga yung parang pinaka-nani talaga nila, kaya tinawag akong mama. So, sa akin talaga pumapasok. And okay naman sa mga bayot yun, matagal na nasa mapasok yung sahod. Siyempre, magsabi dyan na, baka kinukupito na job yung sahod ng BNT, baka ganyan-ganyan. Lahat po ng pumapasok sa akin sahod, ini-screenshot ko po, then sinasend ko sa aming GC kung magkano yung dumating na pera. Kasi ano yan may tax pa kasi yan. Pinapakita ko sa mga bayot yung screenshot kung magkano talaga pumapasok sa bangko ko. Never naman naging problem na sa akin mapasok yung sahod ng mga bayot. Kasi alam naman ng mga bayot na hindi ko naman sila gugulangan. Tsaka magkakaibigan kami, di ba? Paano yung hatian namin ng bills sa kuryente at tubig? So, ayan nga, ang dami din nagtatanong neto. Babayad ba daw yung mga bayot sila Jessica, sila GM, na hindi dito nag-i-stay sa BNT house? Hindi po sila nagbabayad ng bills ng kuryente. Ang nagbabayad lang po ng bills is kaming pito, which is Pito, diba? Which is ako, si Aye, si Andrew, si Limwell, si Bebang, si Jeko at si Balong. Kaming pito po yung nagbabayad ng bills ng kuryente. Hindi na po namin sinama si Jessica at si GM kasi hindi naman sila nag-stay dito. Which is okay na okay. Kasi syempre, ang unfair naman na hindi sila nag-stay tapos nagbabayad sila ng bills ng kuryente. Diba? Para, parang hindi naman siya fair para sa kanilang dalawa. And kapag dumating naman yung bills namin sa kuryente at tubig, hindi naman siya ganun kalaki. Lalo na pag pinaghahatian namin. Syempre, dito kami nag-i-stay. Parang naisip na lang namin na sa pag-i-stay namin dito sa BNT house, nakakarada kami ng aircon, nakakapag-wifi kami. Pag-usapan naman namin ng mga bayot na
kung sino na nag-i-stay dito sa BNT house, sila yung magbabayad ng bills at kuryente. Then, sa rent sa BNT house, lahat po kami nagbabayad ng renta, including Jessica and GM. Napag-usapan naman namin yan na okay lang din sa kanila kasi pag nag-vlog naman dito sila sa BNT house, may place sila, diba? Hindi naman malaking bagay yung pagbayad ng bills kasi siyam na kami nagbabayad. Hindi ko alam kung nasabi na ba sa vlog kung magkano renta namin dito or hindi pa. Pero, sasabihin ko na, 12,000 po yung rent namin sa BNT house. Then, yung 12,000 i-divide namin sa 9, 1, 3, 3, 4 po yung bayad na bawat isa. So, hindi naman na ganun kalaki yun kasi pag nag-vlog ka naman dito sa BNT house, kikita ka din, di ba? Parang supportan na rin sa isa't isa and BNT rin naman sila. Kapag gusto nila mag-vlog dito, lalo si Jessica and si GM, pag gusto nila mag-vlog dito sa BNT house, pwede kasi nagbabayad sila ng rent. And yung mga ganitong bagay na bayaran ng bills, ng bayad ng renta, hindi na siya malaking bagay sa amin kasi parang iniisip lang namin, supportahan sa isa't isa. Ang hirap din kasi pag walang BNT house, hindi namin alam kung saan kami mag-shoot. Naisipan din namin magkaroon ng BNT house para at least meron kaming place kung saan pwede kayo mag-shoot. Kasi before, wala kaming BNT house. Nahihirapan kami mag-vlog kung saan kayo mag-shoot, kung saan pwedeng place pwede mag-shoot, diba? And ngayon, pag merong BNT house, meron kaming place para mag-shoot kami. Inumula ko ng kape kasi nabubulol na ako, nauubusan na ako ng laway. Next topic natin is about sa vlogs. Kasi marami din nagtatanong, kapag kasama ka ba sa vlogs, may hati ka pa doon? Kapag hindi ka kasama, kikita ka pa rin ba sa vlog? Ito pa kasi naging eksena namin dyan. Way before pa, nung buhay pa si Kuya Lloyd, kapag kasama ka sa vlogs, may hati ka. Kapag wala ka sa vlogs, wala kang hati. Siyempre, parang bakit ka kikita sa isang vlogs na hindi ka naman nag-effort? So, kapag kasama ka sa vlog, may kita ka, hahati ka doon. Let's say, may vlog kaming, ano bang vlog? Basta, siguro, vlogs na, 5 lang kaming mga BNT. Tapos, 5 BNT lang yon. So, ang kinita ng vlogs, let's say, 10,000. So, yung 10,000, i-divide namin sa 6. Okay, bakit siya naging 6? Kasi, plus 1 yung nag-edit. Siyempre, effort yon. So, 5 BNT, tapos isang nag-edit, so 6. So, yung 10,000, i-divide mo sa 6. Ay, pinahirapan ko pa sarili ko. So, let's say 12,000 na lang. Ayaw ko na sarili ko. 12,000 kinita ng vlog. Tapos 5 BNT. Tapos plus 1 na editing. So, 6 na. So, 6,000, 6 person divided by 12,000. So, tag 2,000 lahat. So, ganun po yung nangyayari sa kita ng vlog. Kung nandun ka, wait lang. Kung nandun ka sa vlog, may hati ka. Pero kung wala ka sa vlog, wala kang matatanggap. Siyempre, para fair lang din sa mga nag-effort mag-vlog. Kasi, ang pagbablog, mga mama, hindi po madali yan. Siyempre, binibigay mo dyan yung energy mo, yung physical energy mo, and yung mind energy mo. Siyempre, pag nag-vlog ka, hindi mo pwedeng nakasama ka lang sa vlog. Siyempre, kailangan mo rin maging energetic, magpasaya, diba? Effort din talaga ang tawag doon. So, ako po kasi nagkukumpit ng sahod ng BNT. Andito po yan sa akin. Meron akong papel dito na kung saan ako po yung ako kasi nagkukumpit sa BNT kasi nandito po lahat nakasulat yung mga sahod ng mga bayot, ayan, ganyan, and yung mga nagpapautang sa BNT, ganyan, dyan po yan lahat. Yung mga gastos namin, may receipt tayo. Importante rin talaga na sumama ka sa vlogs para at least meron kakitain. Yan din kasi yung turo sa amin ni Kuya Lloyd para sipagin yung mga bayot. Kasi dati naging issue na rin sa amin yan, nung buhay pa si Kuya Lloyd. Wala kasi kami pakidati sa pera. May pakilang kami sa pagbablog. Ganun kami talaga dati ka-presigido. Kasi, syempre, pag nasa vlog ka, kasikat-sikat, ganun. Ganun yung focus talaga namin na kung saan makita sa vlog, paano makilala, ganyan. Hindi namin paki yung pera. Pero habang tumatagal, naisip namin na, ibang bayot, hindi na nagpapakita sa vlog. Kasi, wala, tinatamad sila, pero kumikita sila. So, ni Kuya Lloyd na, hindi pwedeng ganyan. Ang gawin lang natin, kapag kasama ka sa vlog, may hati ka. Pag wala ka sa vlog, wala kang hati. So, hindi na nag-ano sa mind namin na ganun yung maging eksena namin hanggang ngayon. Ayun, okay naman siya. Wala namang issue sa amin sa mga BNT yun. Kaya, kapag gusto mo talagang magkaroon ng income, syempre kailangan mo sumama sa vlog ng BNT para at least, di ba, may kitain ka. Next topic natin is BNT funds. Marami nagtatanong nito sa amin recently kasi nababanggit namin na gastos to ng BNT funds, ganun. Inaisip nila, saan po galing yung BNT funds? Saan po nyo nakukuha yan? Paano ka nagkakaroon ng BNT funds? Yung BNT funds po, nakukuha namin siya sa kita nung last month. Kasi, sa YouTube po, ang makukuha mo na lang kita. Ang hirap na itong i-explain, actually, pero alam ko kung paano ko siya i-explain, pero hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Guess nyo yun? Hindi siya mabuka ng bunganga ko. So, hihimay-himayin ko na lang siya. Yung BNT funds po, nakukuha namin siya sa last month na kita. So, let's say, December 1 na ngayon.
So, December 1, nag-cut na si YouTube. Nag-cut na siya. So, etong month ng December 1 na to, hanggang December 31 ata, or December 30, yung kita niyan, yun na yun. Tapos, syempre, yung mga vlog namin last month, mga last year, yung mga vlogs namin before, kumikita pa yun. Syempre, may mga nanonood pa din. So, yung mga vlogs po ng mga last month, yung mga year ago, kumikita pa yan. So, ayun, doon po namin nalilikom yung BNT fans. So, paano namin siya nakukuha? Kami na lang po. Hindi ko ako pa explain. Nakukuha namin siya, syempre, yung kita namin etong buwan, nakukompute namin yan eh. Tapos, kunyari, let's say, ang kinita namin ngayong buwan, December, 75,000. Tapos, ang kita ng buwan ngayon, nung December 1 to December 30 is 50,000. So, meron kaming BNT funds na 25,000. So, yung 25,000 means, yun yung kinita na vlogs nung last month, last year, and the following year. Gets nyo ba? Kung gusto kong i-explain, doon namin nakukuha yung BNT funds, doon namin nakukuha yung pag magwa-vlogs kami, doon kami kumukuha ng funds para may panggastos. Then doon din namin binabawas yung yung magbayad sa wifi, yun lang sa wifi. Tapos yung pang groceries, then doon din namin binabawas yung pang sahod kay Barbie sa BNT funds po. So tatlo yan. Pang video, pang groceries. Sa groceries po, ang budget namin sa groceries, sa BNT funds is 5,000. Tapos pang sahod kay Barbie din. Pag may tira po doon na lang din namin binabawas yung utang sa mga bayot. Kasi may mga times kasi na walang na natitira sa BNT funds. So, nangyayari, syempre kailangan magpaluwal para at least may mga video. Syempre, pag nag-video kami, may nagagastos kami yan. Every time. Inaambagan muna ng mga bayot. Nililista ko naman yan dito. Nakalista yun sa papel ko na, eto, nagpautang si Aye. O, let's say, last month, nagpautang si Aye. Sige, saan doon pautang ni Aye? Ayan. O, last month, nagpautang si Aye ng 1,204 ang pinautang ni Aye last month. Ito yung DV Mart. Nag-DV Mart kami nagamit sa bahay. So, babayaran nyo ng BNT funds. Ganyan. Ang hirap ng excited kung ganito kasi, syempre, sa mga vlogs, tingnan ko sino man nag-dyan, sino nag-edit niyan. Ilista-lista ko pa yun. Tapos, pinaka-final, kung magkano sa sorry ng bawat isa, tapos ina-transfer ko pa sa kanila. Pero kumikita naman ako sa kanila kasi every transfer may minus 25 pesos. Pero, syempre, alam mo na, alam kasi na mabait na mga akong pera, pero hindi ko naman sila ginugulangan. Ay, yung ginagawa, minus 25 ba kasi transfer sa Gcash ha, 25 pesos, ganyan-ganyan. Hindi naman siya naging issue. Natutuwa lang ako kasi nadya-challenge talaga yung utak ko sa mga ganitong bagay. Pero mahirap pa rin siya kasi ako yung naka-assign sa pagbabudget. And may mga times kasi na, hala, oh my God, ganito yung sahod, bakit mali, bakit mali computation ko? Yun na nangyayari. Ulit-ulit ako sa umpisa. Na-stress yung utak ko kapag may mga ganito eksena na hindi tama, hindi tugma yung pasahod sa mga bayot. Ang mahirap lang mag-compute kapag may mga vlogs kami na ang dami namin vlog, isa-isahin ko yan, isa-isahin ko yung mga vlogs na kasama, tapos i-compute ko. So, mahirap siya, pero ang challenging niya pa din. So, yun lang, sana nasagot ko yung mga question niyo about sa BNT sahod, sa kita, ganyan-ganyan, etc. Meron pa katanungan na hindi ko nasagot, i-comment niyo lang yan sa comment section, and sasagutin ko yan. Diridigay na naman ako. So, yun lang mga mama. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next vlog. Bye! Mwah! Ano pa ba hindi ko nasasagot? Me as a treasurer, paano natin ng bills, rent sa BNT house, vlogs, BNT funds. Lang naman, di ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Gusto ko sabihin din sa vlogs. Bago ko tapusin ng vlogs ko na to, may nagtatanong, syempre, may mga times na nakasama si Madam Ivan sa vlog. Meron ba si Madam Ivan hati? Wala pong hati si Madam Ivan. Yun lang po yung way niya para maka-help sa amin. And, syempre, may mga times din naman na kami mga bayot na sa vlog ni Madam Ivan. Hindi naman po kami ninahati ni Madam Ivan sa vlogs niya. So, ayun, supportahan na talaga. And ako din, pag nag-vlog ako, kasama yung mga bayot, wala po silang hati doon. Akin lang po yung kita nun. At pag nag-vlog si Ay, kasama kami. Kaya ilang po yung hati na yun. Parang, ang nangyayari, collaboration, tapos supportahan na lang din. Pero, pagdating po sa BNT channel, kapag mga bayot lang po yung naghahatian, BNT production lang, wala si Madam Iwan, wala si Madam Ellie, kung sino na pong BNT nandoon.